Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Brian at Criza. Nagsiselos ako. Nakasimangot si Brian habang sinasabi iyon, hindi makatingin ng diretso sa mata ni Criza. Brian, walang gusto sa akin si Mateo. Kaibigan ko lang siya simula pa noon. Malamping at malumanay na saad ni Criza. Nilapitan ng asawa at dinampian ng halik sa pisngi. Ang nakasimangot na mukha ni Brian ay napalitan ng ngiti. Simpleng lambing lang talaga ni Criza ay nawawala ang lahat ng inis niya. Sus! Ito talagang asawa ko. Napakasiloso. Ikaw nga lang tong gusto ko eh. Paalala ni Criza sa asawa. Mahal kita, Criza. Ayokong maiwalay sa'yo. Asawa kita. Dito ka lang lagi sa tabi ko. Ani Brian habang hinihimay ang buhok ni Criza dahil mas maliit ito sa kanya. San ba ako pupunta kundi sa'yo rin naman? Mahal din kita, Brian. Nakangiti si Criza at nilapat ang ulo sa balikat ni Brian. 4 na buwan na silang kasal. 8 buwan ang nakakaraan nang makilala ni Criza si Brian. Sugatan ito at halatang galing sa isang aksidente. Kinupkop niya ito at hindi napigilang nahulog ang loob sa isa't isa. Ang katotohanan ay wala nang iba pang alam si Criza sa pagkatao ng lalaki liban sa pangalan nito. Hindi naman nangangamba si Criza dahil alam niyang mabuting tao ang asawa niya. Sa parteng hilagan ng Luzon sila nakatira. Puro palayan at malayo sa syudad. Dito na nila piniling mamuhay at bumuo ng pamilya. Dala-dala ni Criza ang puto at kutsinta na merienda ni Brian. Naroon ito sa palayan at nagsasaka. Malayo pa lang ay kita na ang mga babaeng malagkit ang titig sa asawa niya. Napailing na lang si Criza. Matikas naman kasi talaga ang asawa niya at talagang gwapo. Criza? Ang swerte mo talaga kay Brian. San ka ba nakapulot ng mala Adonis? Nagtatanim ng palay pero parang nanonood ako ng pelikula. Parang sinasabuyan ng asin si Kyla habang nagsasalita. Oo nga, Criza. Narinig ko rin si Brian na mag-Ingles nung kausap si Mayor. Makalaglag panty. Ang tigas at may accent. May punto na parang sa mayayaman. Dagdag naman ni Alona. Kayo talaga. Tigilan niyo nga ang pagpapantasya sa asawa ko at baka mainis pa ako sa inyo. Pabiro at natatawang ani ni Criza. Pero, bagay naman talaga kayo. Ilang beses ka na bang nanalo ng Reyna Elena dito sa ating baryo? Ikaw ang pinakamaganda. Natural lang. Gusto kang ipakasal ni Mayor sa anak niya. Ani Alona at tinikman ang kutsinta. Kay laking gulat ni Mayor, nangupakasal ka kay Brian sa kasalang bayan. Si Brian ang mahal ko at hindi ang anak niya. Saad ni Criza at nakitang papalapit na si Brian. May dala-dala itong sako at seryoso ang muka. Nagkaroon lang ng tipid ng ngiti nang makita si Criza. Brian, merienda muna. Yaya ni Criza sa asawa. Nilapitan ito at pinunasan ang pawis na muka. Salamat, misis ko. Malamlam na saad ni Brian. Mapagmahal na tinignan ng asawa. Sus! Nilalanggam naman ng mag-asawa. Asar ni Kyla sa dalawa, natigil lang sila sa tawanan nang tumunog ang keypad na cellphone ni Brian. Mahal, sasagutin ko lang tong tawag ah. Paalam ni Brian kay Criza. Tumango at ngumiti si Criza bilang pagsang-ayon. Lumayo naman si Brian at tinanggap ang tawag. Carl, is there any update? Alam mo ba kung sinong gustong pumatay sa akin? Tanong ni Brian. Sir, may lead ng mga suspect and confirm ang S&J Company ang may gawa nito. Anytime ay matutuntun nila ang lugar na tinataguan mo. Nalaman rin nila na may asawa ka at maaari nilang gamitin si Criza para isuko mo na ang kumpanya sa kanila. Saad ni Carl sa kabilang linya. Naririnig ang pagtipa nito sa keyboard ng computer.
Humigpit naman ang hawak ni Brian sa cellphone at tinanaw sa malayo ang asawa na si Criza na naroon sa kubo, masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan. They should never hurt my wife. Ako ang makakalaban nila kung idadamay nilang asawa ko. Mahinahon na may bakas na galit na saad ni Brian. That's why, piliin niyo po dapat ang makakabuti sa inyo. Pag nanatili po kayo riyan, ay madadamay ang asawa niyo. Oras na po para bumalik kayo dito, sir. Kailangan na po kayo ng kumpanya. Marami na ang umaatake, lalo na ngayon at 8 buwan na kayong wala. Thank you, Carl. Bubuo na ng plano sa lalong madaling panahon. Hayaan mo muna ako ngayon. Saad ni Brian bago pinatay ang tawag. Napatingin si Brian sa palayan at sa tahimik na probinsya. 8 buwan ang nakakaraan ay ibang-iba ang buhay niya. Naroon siya sa club at naglalasing kung sino-sinong sikat na mga artistang babae ang kasama. Ngunit nagbago iyon nang maaksidente at nawalan ng preno ang kotse. Kagagawan ng kalaban na nais pabagsakin ang kanyang kumpanya. Ang akala ng mga ito ay napatay siya, ngunit nakatakas siya at nahanap siya ni Criza. Inalagaan siya ng dalaga kahit na hindi nito alam ang buhay na meron siya noon. Mabait ang dalaga, malambing at maganda. Wala nang masabi pa si Brian at kakaiba ito sa lahat ng babaeng kanyang nakilala. Kaya naman, ang pag-iisip ni Brian na madadamay ito sa magulo niyang buhay ay hindi niya makakaya. Lumapit na si Brian palapit kay Criza at naglahad ng kamay. Mahal, tara na. Uwi na tayo. Tapos na rin naman ang trabaho ko sa bukid. Yaya niya kay Criza. Ganun ba? Sige, tara na. At ipagluluto kita ng paborito mo. Nakabili ako ng baka kay Aling Maria. Mura lang ang kilo. Masayang saad ni Criza sa asawa dahil alam nito na paborito ni Brian ang nilagang baka. Napulunok si Brian dahil alam niyang nalalapit na ang kanyang pag-alis. Kailangan niyang magsakripisyo at iwan na muna si Criza para na rin sa kaligtasan nito. Ganun ba? Hayaan mo. At pag sumahod ako, idadaan kita sa bayan. Ibibili kita ng dress na gusto mo. Nakangiting saad ni Brian sa asawa. Naisip ni Brian na kung malaya lang siyang makakagamit ng mga card niya sa bangko, ay bibilihan niya ng maraming damit at mga gamit si Criza. Ngunit nakahold ang mga iyon upang walang maging balita ang mga kalaban. Talaga? Salamat ng marami. Natastas na kasing laylayan ng isa kong dress. 3 lang silang nagagamit ko. Malungkot na saad ni Criza. Napabuntong hininga naman si Brian at hinila ang asawa. Hinalikan ito sa noo. Pasensya na ha. Pag lumakas ang benta, bibilhan kita ng 3 dress, pati yung ipit mo sa buhok. Sa sideline rin ako kay Mayor kung sakali. Ani ni Brian at hinaplos ang buhok ni Criza. Ano ka ba? Ayos lang yon. Ayoko ring napapagod ka. Hanggat maayos pa at nagagamit, pwede namang pagtyagaan, hindi ba? Ngiti ni Criza sa asawa. Hindi na napigilan ni Brian ang sarili at tinalikan ang matamis na labi ng asawa. Ayaw niyang mawalay rito. Ayaw niya na balikan ang magulong buhay at ang kumpanya. Ngunit hindi maaari. Kailangan niyang bumalik para sa asawa at para na rin sa kaligtasan nilang dalawa. Kinabukasan ay bumisita si Brian sa bahay ng mayor ng bayan upang sana ay makahanap ng sideline. Oh, eto. Buhatin mo tong mga sako at dalhin mo sa bodega. Kunin mo rin sa akin ng bayad mamaya. Pag-uutos ng mayor habang hawak ang bewang at inayos ang salamin. Opo, sir. Sagot ni Brian at nilagay na sa balikat ang isang sako. Umalis na rin ang mayor dahil sa dami rin ng trabahong inaasikaso. Dumating si Andoy, ang anak ng mayor na nagkakagusto kay Criza. Dignan mo nga naman, ang asawa ni Criza. Kung ako pinili niya, hindi sana siya naghihirap. Pangaasar ni Andoy habang minamata si Brian. Hindi siya pinansin ni Brian at nagpatuloy ito sa pagtatrabaho. Mukha lang naman ang meron ka. Yun lang ang lamang mo.
Siguro ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Dahil sa nahuhumahaling ang mga kababaihan sa'yo dito sa bayan, mas mahirap ka pa sa daga. Inis na sikmat pa ni Andoy at dumura sa sahig. Linisin mo yung dura ko. Kung hindi, malilintikan ka. Inis pang dagdag ni Andoy. Si Andoy kasi ay pangit na binata. Wala halos ang pumapansin kaya grabe na lamang ang inis kay Brian. Naikunot ni Brian ang noo at gusto sanang patulan ang lalaki. Iginagalang siya ng lahat at ito ang unang beses na mayroong bumabastos sa kanya. Ngunit naalala niya na hindi siya mayaman rito at kailangan magtrabaho. Ngayon ay mas naiintindihan niya ang kalagayan ng mga empleyado kaya siniguradong tataasan ang sahod pagbalik niya sa kumpanya. Dala na ni Brian ang nakasobre na pera kaya hawak kamay na si Kriza papunta sa bayan. Pumili ka lang ng gusto mo. Ako bahala. Saad ni Brian na nakangiti sa asawa. Napapalakpak naman si Kriza sa tuwa at nagsukat na ng ilang saya na magagamit niya sa pagsimba. Una niyang dinampot ang pulang dress. Si Brian naman ay pinanuod ang asawa, ngunit napansin niya na may isang lalaki na nakaitim at may suot na rin na sombrerong itim. Alam ni Brian na espiya ito ng mga kalaban. Mas sinalasan pa niya ang mata at mas binantayan ng maigi ang asawa. Nakapili na ako. Okay ka lang? Parang malalim ang iniisip mo. Ayos lang ako, mahal. Pwede bang bumalik na tayo sa bahay? Hindi kasi magandang pakiramdam ko. Saad ni Brian, kahit na ang totoo ay natatakot lang siya na baka lumapit na sa kanila ang nakaitim na lalaki. Hanggang sa pag-uwi ay nagmamasid si Brian. Mabuti at wala naman siyang napansin na kakaiba. Magluto na ako nitong baka. Palalambutin ko lang at matagal pa namang maluto. Ani Kriza at nag-ipit ng buhok. Lumapit naman mula sa likuran si Brian at inamoy ang batok ng asawa pataas sa tenga nito. Pwede bang ibang hapunan ko? Mapagbirong saad ni Brian na mula naman si Kriza, lalo na at ang braso ng asawa ay nakapulupot na sa kanyang bewang. Humigop ka ng sabaw. Masarap itong lulutuin ko. Sige, siguraduhin mong mas masarap yan sa'yo. Ani ni Brian at hinayaan na ang asawa na magluto. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Tumulong ka na nga lang din sa pagluluto. Sagot ni Kriza sa asawa. Tumulong si Brian at maya-maya rin ay naluto na ang ulam. Walang masabi si Brian sa sarap ng luto ng asawa niya. Walang binatbat ang mamahaling mga restaurant na kanyang kinainan. Pagkatapos niyon ay manonood sila sa sala ng telebisyon at sa huli ay matutulog. Bumuhos ang ulan at malamig ang hangin na tumatagos sa bintana. Magkayakap sila sa kama. Payapa na ang lahat at hindi matanggap ni Brian. Nalilisa na siya sa gabing iyon. Kriza, palagi mong tandaan na mahal kita. Sa'yo ko lang naramdaman ng ganito. Saad ni Brian, mahigpit ang yakap kay Kriza. Mahal din kita, Brian. Ikaw ang pinaka-the best na asawa sa buong mundo. Malumanay na saad ni Kriza. Tinitigan ni Brian ang mukha ng asawa. Kinabisado ang bawat detalye nito dahil alam niya na matagal na panahon bago sila muling magkikita. Hinawakan niya ang mukha nito, hinaplos ang buhok pababa sa leeg nito, pababa sa dibdib at sa kurban ng katawan. Ipinikit ni Kriza ang mata at hinawakan ang batok ni Brian. Dinampian ng halik ang labi, ngunit hindi nasapatan si Brian doon at hinuli muli ang labi nito. Pinalalim ang halik. Ang malumanay ay naging mapusok at kasabay ng patak ng ulan sa bubong ay gumawa sila ng ingay sa kwartong iyon. Naging mainit ang gabi, sabik at walang pag-aalinlangan. Nakatulog si Kriza pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Bumangon na si Brian. Kumuha ng papel at nag-iwan ng sulat kay Kriza. Iniwan niya iyon sa lamesa. Nagligpit na rin siya at nilapitan ang asawa. Hinalikan ito sa noo. Mabigat ang loob na lumabas siya sa kanilang munting tahanan.
lumakad paalis. Sa kabilang dulo ay naroon si Kyla at ang kotse na maghahatid sa kanya patungo sa dating bahay. Malayo sa asawang si Kriza. Malayo sa probinsya na natutunan niya ng mahalin. Sir, may lead na po ng suspects. Nangako po ang team na sa loob ng 1 buwan ay maayos ang problema. Imporma ng tauhan ni Brian. Walang ganang itinango ni Brian ang ulo. 1 araw pa lang, ngunit nangungulila na sa kanyang asawa si Brian. Namimiss na niya ang pagngiti at halakhak nito sa umaga. Lumapit siya sa malaking bintana. Naroon na muli siya sa malaking mansyon. Malungkot ang paligid. Walang tunog ng mga ibon at lagaslas ng dahon. Sa ibaba niya ay naroon ang malawak na hardin. Malungkot ang mga halaman. Sumimsim si Brian ng alak. Alam niyang may mabubuong galit sa puso ni Kriza dahil sa kanyang paglisan. Sigurado siyang kukwestiyonin nito ang pag-ibig na meron siya. I'm sorry, Kriza. Sorry if I lied. Hindi ako mahirap. Hindi totoo na galing din ako sa ibang probinsya. Sa ako mayamang tao. Magulo at mapanganib ang buhay. Ayoko masangkot ka dito. Pagsasalita ni Brian sa hangin, umaasang matatanggap ni Kriza ang inuusal niya. Mahal kita, Kriza. Sana sa muli nating pagkikita, matanggap mo pa ako. Lumipas na ang 4 na taon. Naging mas mahaba na ang buhok ni Kriza. Mas balingkinitan na ang katawan at mas marami ang gustong manligaw kahit na may anak na ito. Mama! Sigaw ng batang si Kim habang masayang papalapit kay Kriza, dala ang mga pitas ng bulaklak. Niyakap naman ni Kriza ang anak na tumatakbo papalapit sa kanya. Ano yun, anak? Para ba yan kay mama? Tanong ni Kriza at hinalikan ang tungki ng ilong ng anak. Napahagik-gik naman si Kim at tumango. Para sa the best, mama! Cute na saad ni Kim. Aw? Thank you, anak! Ikaw ang pinaka-cute na Kim. Mama, laro kami ulit ni Brayden Course. Bye-bye! Paalam ka agad ng anak nang tinawag ito ng kalaro. Tumango na lang si Kriza at hinatid ng tingin ang anak. Grabe yan oh. 4 na taon na palang lumipas. Ang laki na ni Kim. Sa tingin mo, babalik pa si Brian? Naaawang saad ni Alona na ngayon ay malapit ng ikasal. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Brian ay hindi pa rin naiiwasan na gumuhit ang sakit. Naging masalimuot ang mga unang taon na umalis ito. Walang paalam o pasabi kung saan nagpunta. Iniwanan lang siya ng isang sulat kung saan nagsasabing babalik ito. Bumuntong hininga si Kriza at bumalik kay Alona. Hindi ko alam, Alona. Kung hahanapin ko sa puso ko, ay alam kong mahal ko pa siya. Pero natatakpan ng galit. Napakatagal na. Hindi man lang niya ako kinamusta. Na hindi niya man lang alam na nagkaanak kami. May hinanakit na saad ni Kriza. Sa bagay, kung ako rin naman, ganyan ang mararamdaman ko. Pero misteryoso si Brian at bigla na lang nawala. Pero maling hindi ka na niya binalikan. O baka tuluyan ka ng kinalimutan. Ani Alona, nalulungkot para sa kaibigan. Baka nga, baka naloko at umasa lang ako. Baka naman hindi pala talaga ako mahal. Ayos lang yan. Maayos na napalaki mo si Kim. Napakatalino at bibong bata. Isa pa, hindi mo pa rin babalak tanggapin ang anak ni Mayor? Ilang taon na yung naghihintay sa'yo? Tanong ni Alona. Pilit pinapagaan ang pag-uusap. Umiling si Kriza. Wala akong balak. Kasal ako sa papel. Kahit hindi ko naman alam kung nasaan ang asawa ko. Isa pa, wala akong plano na pumasok sa kahit ano-anumang relasyon. Tumango na lang si Alona. Maya-maya ay dumating na rin si Kyla. Naging kaugalian na nila na sabay-sabay maghabi ng banig at iba pang produkto na maaaring ibenta. Madalas ay lumilipad ang isip ni Kriza sa kanilang alaala ni Brian. Ang katotohanan ay nakatago pa rin ang mga gamit nito.
Umaasa pa rin siya na baka totoo ang nasa liham nito, na baka nga sakali ay babalik pa ito. Ngunit tila imposible. 4 na taon na ang dumaan. Walang paramdam kahit ang anino lamang nito. Kinabukasan ay may kumatok sa pinto. Alam na ni Kriza ang parating. Miss Kriza, may delivery po sa inyo. Saad ng manong na palaging naghahatid sa kanila ng maraming grocery at iba pa kada buwan. Manong, 3 taon na po to. Kanino po ba galing ang mga yan? Sigurado po ba kayong para sa akin? Tanong ni Kriza at sinipat ng tingin ang kahon-kahon ng grocery na inilalagay. Opo ma'am, ayaw po kasing magpasabi ng kung sino mang nagpapadala. Pero sigurado po kaming para po ito sa inyo. Sagot ng manong. Kunot noon na lang na tumango si Kriza. Minsan na rin sumagi sa isip niya na baka galing ito sa kanyang asawa. Ngunit imposible naman iyon. Hindi mayaman ng asawa niya para bilhan siya ng ganito karaming grocery kada buwan. Anong paman ay pinagpasalamat na lang iyon ni Kriza. Naluluto niya ang mga paborito ni Kim. Sa pagsipat niya ay napansin niya ang isang kahon. Kakaiba iyon sa lahat, kaya naman binuksan niya. May rosas doon at sa rosas ay may papel. Nakasulat ang katagang, I miss you. Nanginginig na binitawan iyon ni Kriza. Nagbabadya ang luha. Kung tama nga ang hinala niya, ay kay Brian ang sulat kamay na iyon. Brian, nasan ka ba? Bakit ka nagtatago? Anong dahilan? Hindi mo ba alam na may anak na tayo? Umiiyak na saad ni Kriza. Napaupo sa sahig at humikbi. Narinig niya ang maliliit na yabag. Nandyan na ang kanyang anak. Papalapit na ito. Kamukha ng kanyang ama. Mama, bakit ka iyak? May umaway sa'yo. Ba't sila? Inosenteng saad ni Kim at niyakap ang ina. Miss ko lang si papa mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. But Papa, wala siya dito. Buti pa Papa, nadat-dat tinuruan siya bike. Ako wala Papa. Tapos pinaiyak ka Mama. Bad Papa, bad! Reklamo ng anak. Namumula ang pisngi at ilong. Pinanguso ang pulang bibig. Mas lalo lang naiyak si Kriza dahil sa narinig sa anak. Madalas na maghanap si Kim ng ama dahil nakikita ito sa mga kaibigan. Ipinapaliwanag naman ni Kriza na hindi masama ang papa niya, ngunit ayaw nang maniwala ng bata. Gusto mo bike? Tuturuan ka ni Mama. Bibili tayo bukas sa bayan ha? Para sabay kayo ni Det magbike. Pag-aalo ni Kriza sa anak nang kumalma. Talaga Mama? Meron ka pera? Magtatrabaho ka kay Mayor? Inosenteng tanong ni Kim at halata ang pananabik. Oo. Magtatrabaho bukas si Mama kila Mayor. Anong gusto mo ulam? Lulutuan ka ni Mama. Tosino Mama, please. Kakain ako gulay mamaya. I promise. Saad ni Kim at pinagdaop pa ang palad sa harap ng ina. Okay, pero bukas chapsuy ang ulam para balance ang ginakain mo. Yes Mama, I love you so much. Cute na saad nito. I love you too, Kim. Nilapit ni Kriza ang anak at hinalikan sa tungki ng ilong. Sa madalas sa pangungulila niya kay Brian ay si Kim lang ang nakakapawi niyon. Ang pinakamatimbang na pag-ibig sa lahat ay ang para sa kanyang anak. Kinabukasan ay nasa hardin ni Mayor si Kriza. Inaalagaan ang mga bulaklak at tinatanggal ang mga nagkalat na damo. Maya-maya sa pagdahod niya ay magiging 4 na ang inipon para sa bike ni Kim. Nagtaka siya na hinahapong lumapit si Aling Berta habang sikat ang araw. Nagmamadaling lumapit kay Kriza. Kriza, nako, ang anak mo! Nadisgrasya kasama si Det. Ang daming dugo na wala! Nagmamadaling balita ni Aling Berta. Natahimik ang mundo ni Kriza. Tila tumigil ang tibok ng puso sa mga narinig. Agad na binitawan ang halaman at nagmamadaling tumakbo. Nakita niya ang kumpulan ng mga tao. Hinawi niya ang mga iyon at nakita ang anak. Duguan at walang malay.
Napaluhod si Kriza at sumigaw. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan niyo! Sigaw niya habang walang kamalay-malay na tumutulo na ang luha. Kapag nawala pa si Kim, ay katapusan na rin ang buhay niya. Maya-maya ay dumating na ang ambulansya. Magulo at maingay ang paligid, ngunit walang ibang pumapasok sa utak kundi ang lagay ng anak. Patuloy na hinahawakan ang kamay nito habang ipinipikit ang mata. Umaasang walang mangyaring masama. 1 linggo na si Kriza sa ospital. 1 linggo na si Kriza sa ospital. Malala ang lagay ng bata. Kailangan niya ng malaking pera para sa operasyon ng anak. Kayo ba ang magulang ng pasyente? Tanong ng doktor paglabas nito sa kwarto na kinalalagyan ng anak. Yes po, Dok. Mama niya po ako. Sagot ni Kriza. Halata ang pagod sa mata at ang malaking bawas ng timbang. Mrs., alam mo naman siguro ang lagay ng iyong anak. Maraming dugo ang nabawas at kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Ngayon pa lang ay magandang makapaghanda na kayo. Paalala ng doktor dahil nakikita na nito na mabibigitan si Kriza sa perang ibabayad ng ospital. Tumango si Kriza at balisang naglakad palabas. Dinala siya ng mga paa sa harap ng bahay ni Mayor. Pinapasok siya sa loob dahil kilala naman siyang hardinera sa tahanan nito. Mayor, nabalitaan niyo naman po siguro ang nangyari sa anak ko. Baka naman po kung sakali pwede po bang umutang ng malaking halaga? Pangako ko po na babayaran ko kayo kaagad. Saad ni Kriza habang pigil ang luha na nakatingin sa Mayor na ngayon ay nakaupo sa office chair nito. Inayos ng Mayor ang salamin at huminga ng malalim. Pautangin kita, Kriza. Pero kailangan mo magbayad sa loob ng 5 buwan. Kapag hindi mo nabayaran, ay gusto kong tanggapin mo ng anak ko. Iyon na ang kabayaran. Saad ng Mayor habang nakadaop ang palad. Ho, pero kasal po ako, Mayor. Meron na po akong asawa. Nagkaroon ng aberya sa pag-aasikaso noon sa kasalang bayan. Maaring hindi talaga na proseso ang papel niyo noon. Natigilan si Kriza. May tsansa pala na isa pa talaga siyang dalaga at walang asawa. Tumango siya at sumagot sa Mayor. Sige po, puwapahig po ako. Lahat po para sa anak ko. Saad ni Kriza at tumango sa Mayor. Naging mabilis ang pangyayari at transaksyon. Nangako si Kriza sa Mayor na babalik siya matapos ang 5 buwan upang humanap ng pera. Gumaling na rin sa kabutihang palad si Kim at ngayon ay papunta na silang Maynila dahil may trabahong naghihintay para kay Kriza. Sa isang sikat at mayamang kumpanya na madalas niya ring marinig sa telebisyon. Isa siya sa mga magiging cook sa loob ng cafeteria ng building na iyon. Iniwan muna ni Kriza si Kim sa kanyang pinsan na naroon rin sa apartment upang bantayan ito. Ngayon ay nakatayo siya sa labas ng kumpanya upang magsimula na sa unang araw ng trabaho niya. Oh, ganito, Kriza. Ito ang meal plan para sa buong linggo. 5 naman kayo na cook at may mga katulong rin na kitchen helper. Madali na lang ang trabaho. Saad ni Ma'am Dalida na namumuno sa loob ng kitchen. Yes po, Ma'am. Masusunod po. Saad ni Kriza at tinignan ang listahan ng mga dapat niyang maluto sa araw na yon. Nag-umpisa na siya sa trabaho at hindi na alintana ang pagod. Gusto niyang magtagal sa trabaho na iyon dahil malaki ang pasahod. Ang hindi niya alam ay naroon rin sa iisang building ang asawa niyang si Brian, ang nagmamay-ari ng kumpanya. Sa pinakataas na palapag sa loob ng kwarto ng building na iyon ay naroon si Brian. Tutok ang mga mata sa papel na binabasa, kaharap ang laptop. Naging mas malaki ang katawan nito, kayumangging balat at malinis na gupit ng buhok. Matangos ang ilong at malamig ang tingin ng mga mata. Sir, ano pong lunch ang gusto niyo para sa araw na to? Tanong ng sekretarya nang makitang 30 minutos na lang bago sumapit ang 12:00 ng hapon. Sinigang, I want a soup.
Tipid na sagot ni Brian at hindi tinapunan ng tingin ang sekretarya. Yes sir, it will arrive within a minute. Sagot ng sekretarya at lumabas. Minasahe ni Brian ang batok at ipinikit ang mata. Pagod na ang kanyang katawan. Napatingin siya sa labas ng bintana at nakaramdam ng pangungulila sa asawa. I miss you, Krisa. Bulong ni Brian. Maya-maya ay bumalik na ang sekretarya. Naging pagdubo ni Brian sa pagkain. Ngayon na lang ulit siya ginanahan kumain ng tanghalian. Bawat pagsubo niya ay naaalala niya ang mga ginagawa nila noon ni Krisa, gaya ng sabay na pagluluto. Pagkatapos ay tinawag niya ang sekretarya. Dali-dali namang pumasok ito. May bago ba tayong cook? Bakit nag-ibang timpla ng pagkain? Nabalisa naman ang sekretarya. Takot na baka hindi nagustuhan ng amo ang luto sa cafeteria. Tiyak na siya ang malilintikan kung sakali. Nag-hire po ng 5 bagong cook ngayon sa cafeteria, kaya po siguro may pagbabago sa timpla. Ayaw niyo po ba, sir? Pwede ko pong sabihan ng head cook na impormahan ng assigned na nagluto. No, it's fine. Give me a document of the newly hired cooks. I urgently need that. Yes, sir. Tango ng sekretarya at mabilis na naghalungkat ng mga dokumento. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Krisa. Nakapagtapos ng pag-aaral patungkol sa pagluluto ang 4 na kasama niyang cook. Pakiramdam niya ay nilalait siya ng mga ito. Hindi ka raw nakapag-aral? Galing kang probinsya, di ba? Buti't natanggap ka dito. Ang laki ng kumpanya na to. Sarkastikong saad ni Leia. Marami na rin kasi akong na-attenda na training workshops at practices, kaya siguro natanggap. Ngiting saad ni Krisa. Yaw ng kaaway sa trabaho. Akala ko kasi inakit mo yung manager. Laki pa naman ng dibdib mo. Saad pa ni Leia at humalakhak. Hilaw ang ngiting ibinigay ni Krisa. Ayaw niyang patulan ang babae. Gandang-ganda ka ano? Wala ka namang pinag-aralan. Siguro, nag-enjoy ka dahil nakakapansin sa'yo si Josh. Tas kilay si Leia at halata ang insekuridad sa boses niya. Naiiling na lang si Krisa. Wala akong gusto kay Josh. Trabaho ang pinunta ko rito. Isa pa, may anak na ako. Diretsyong saad niya upang matapos na ang usapan. Umirap na lang si Leia at umismid. Natatapakan ng pride dahil naturala ng ganda ni Krisa. Makinis ang balat at malapit na sa perpekto ang muka. Wala ring suot na make-up at nilalapitan ng mga lalaki. Naiinis si Leia dahil gusto niya siya ang pinapansin ng mga tao. Natapos ang trabaho, masakit ang braso ni Krisa. Ang iniisip na lang niya ay malapit na niyang makita ang anak. Makakapaglaro pa sila ngayong gabi upang makabawi man lang dito. Nadaanan niya ang bilihan ng donut at naalalang paborito iyon ni Kim. Bumili siya at pagkatapos ay sumakay na rin sa jeep. Si Brian naman ay nagmamaneho ng kotse. Maraming tao sa ganitong oras ng gabi sa Maynila. Halos lahat ay nagmamadaling umuwi sa tahanan. Napatingin si Brian sa figura ng babaeng bumibili sa tindahan ng donuts. Kahubog nito ang likod ni Krisa, kaya itinigil ang kotse sa gilid. Mabilis ang tibok ng puso niya at alam niyang maaring ang asawa niya iyon. Ngunit sa panglawang tingin ay nawala na ang babae. Mabilis na luminga sa paligid si Brian, ngunit wala na ito. Napasabunot na lang siya sa sariling buhok sa inis. Iniisip niya na sa labis na pangungulila ay nakikita na niya si Krisa kung saan-saan. Pati sa pagkain ng sinigang ay naaalala niya ito. Sumakay siya ng kotse at pinaharurot iyon sa bar. Nagpakalasing upang makalimot. Kinabukasan ay maaga si Krisa sa trabaho. Inihanda ang mga sangkap na kailangan. Maya-maya ay dumating din ang mga kasama, pati na rin si Leia na matalim ang tingin sa kanya. Binaliwala lang iyon ni Krisa at tuloy-tuloy na sa trabaho. Naging mabilis ang lahat at sumapit na ang tanghalian. Payapa ang kusina nang biglang dumating ang head at sumigaw. Sino sa inyo ang nag-serve ng para kay sir?
Bakit may singsing ang Bicol Express? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayo magsuot ng alahas? Lintik talaga. Inis na sigaw ng Head dahil maya-maya ay bababa si Brian dahil may nasamang singsing sa naserve na ulam. Nagtaas ng kamay si Leia at tinuro agad si Kriza. Ma'am, si Kriza po ang nag-serve. Nanlaki naman ang mata ni Kriza. Ako nga po ang nag-serve, pero wala akong suot na alahas. Kahit singsing, iniwan ko sa bahay sa tuwing papasok ako sa trabaho. So, anong pinupunto mo? May nagsasabotahe sa'yo? Inaakusahan mo kami? Ikaw ang may kasalanan. Pagigiit pa ni Leia. Hindi na lang nakasagot si Kriza. Sigurado siyang wala siyang singsing na suot kanina at malinis ang lahat ng ilagay niya sa tray ang pagkain. Pasimple namang ngumisi si Leia dahil siya naman ang may kasalanan ng lahat. Pasimple niyang inilagay ang singsing sa ilalim ng Bicol Express upang hindi mahalata at parang nahalo na sa pagkain. Kriza, alam mo bang pwede kang masisante sa ginagawa mo? Kung tanga ka, ay huwag mo naman dalhin dito dahil may madadami kang tao. O ngayon, ako nga harap kay boss, ikaw itong palpak. Inis na sigaw ng Head at biglang natigil nang may magsalitang boses. Napalingon ang lahat ng staff at kitchen crew nang magsalita si Brian. Shout again at my wife and I'll fire you. Malamig na saad ni Brian. Nakakamatay ang tingin sa Head na ngayon ay natigilan at pinalipat-lipat ang tingin kay Kriza at Brian. Sir, kayo po pala. Pasensya na po sa nangyaring insidente sa singsing. Bago lang po kasi ang mga cook kaya ganon. Pagsusumamo ng Head. I don't give a damn kung pumalpak ang luto. Ang pinupunto ko ay huwag mong sinisigawan ang asawa ko. Brian, mahinang usal ni Kriza. Hindi makapaniwala na nakikita ngayon ang asawa. Sir, sino pong asawa niyo? Hindi po namin maintindihan. Singit na ni Leia. Kriza is my wife. I need to talk to her. Excuses. Saad ni Brian at hinila na si Kriza paalis sa komosyon. Napanganga naman sa gulat ang mga nakarinig sa cafeteria. Wala silang kaalam-alam nang pinagpapantasyahan nila na boss ay may asawa na pala at ang asawa nito ay nagtatrabaho lang din sa kumpanya. Nagpatianod si Kriza sa paghilas sa kanya ni Brian. Nakikita niya ang refleksyon nito. Ito nga ang asawa niyang 4 na taon na nawawala. Narito pala ito at hindi papatay gaya ng inakala niya. Pumasok sila sa opisina at mabilis siyang niyakap ni Brian. Kriza, baby, I miss you so much. Mahigpit na yakap ni Brian sa asawa at walang reaksyon naman si Kriza. Ang akala niya ay matutuwa siya sa muling pagkikita nila ni Brian. Ngunit nakaramdam siya ng inis. Mahina niyang itinulak ang katawan ni Brian paalis sa pagkakayakap. Ito pala ang buhay na meron ka. Hindi ka pala mahirap gaya ng iniisip ko noon. Hindi ka magsasaka. Hindi totoo ang mga sinabi mo noon. Natatawang saad ni Kriza. Hindi makapaniwalang naloko siya nito. Kriza, let me explain my side. Pagsusuma mo ni Brian. Para saan pa? Sasabihin mo na naman ako ng purong kasinungalingan mo? Ano pang tinatago mo? Baka hindi mo rin talaga ako minahal, no? No, Kriza. I love you. Mahal kita simula noon hanggang ngayon. Mahal? Paano? Matapos mo ako gamitin sa kama ng gabing yon, bigla kang umalis ng parang bula. Walang paalam, Brian. Kapirasong papel lang ang inikwan mo. Anong tingin mo sa akin? Laruan na pwede mong balikan? Naiiyak na si Kriza dahil sa halo-halong emosyon simula sa komosyon kanina. I never use you in bed, Kriza. Lahat ng ginawa natin ay dahil mahal kita. At mahal mo ko. I love you. Please believe me. I'll explain to you my side. Pagmamakaawa ni Brian, napakinggan siya ni Kriza. Ewan ko, Brian. Wala akong panahon makinig. Hindi ko alam na ikaw pala ang nagmamayari ng kumpanyang to. Mayaman ka pala talaga. Kaya siguro, nalimutan mo na rin na may asawa ka sa probinsya. No,
Please, Krisa. Listen to me. Hinawakan ni Brian ang balikat niya, ngunit hinawi lang iyon ng babae. Trabaho ang pinunta ko rito, Brian. 4 na taon tayong hindi nakita. Siguro, mabuti kung panatilihin natin na ganito na lang. Huwag na tayong hihigit pa ron. Empleyado mo ko at amo kita. Saad ni Krisa at lumabas na sa opisinang iyon. Naiwan si Brian na nanlulumo. Kumuho ang pag-asa at pakasakali na mahal pa siya ni Krisa. Nauunawaan naman niya ang galit nito. Bigla siyang nawala noon at ngayon ay bigla na lang babalik upang humingi ng tawad. Habang sakay ng elevator, ay napaupo si Krisa at lumuha. Naroon ang asawa niya na si Brian, ibang-iba sa nakilala niya noon. Pareho pa rin naman ang boses nito kung paano siyang yakapin. Maigpit pa rin ang paraan ng paghagkan. Natatakot siya para sa anak. Mayaman si Brian at kung sakaling piliin ito na kunin ang anak niya, ay tiyak na mananalo ito sa batas. Ayaw niyang mawalay kay Kim, ngunit wala siyang laban kung sakali. Bumukas ang elevator kaya dumiretso siya sa CR para ikalma ang sarili. Pagbalik niya sa kusina ay tahimik ang mga katrabaho. Marahil ay nagulat ang mga ito sa sinabi ni Brian na asawa siya nito. Break time ay lumapit ang head ng kitchen. Krisa, pwedeng magtanong. Kasal pa talaga kayo ni Sir Brian? Maingat na tanong nito. Napakamalumanay, taliwas sa pagsigaw nito sa kanya kanina lang. Hindi sigurado. Sa kasalang bayan iyon, 4 na taon nang nakaraan. Tipid na saad ni Krisa. Napanga naman sa gulat si Leia. Sir, pumatol sa kasalang bayan. Paano naman nangyari yan? Halos mga modelo sa telebisyon ay nagkakandara pa, mapansin niya lang. Mahabang kwento. Walang gana si Krisa na magsalita ng talambuhay niya. Lumapit sa kanya ang head at magaan siyang hinawakan sa braso. Sorry kanina. Natakot lang kasi talaga akong masisante ni boss. Alam mo na, kailangan ko lang talaga nitong trabaho at ayokong matanggal. Sad nito, takot na baka magsumbong sa asawa. Ayos lang. Sana kahit nalaman niyo na asawa niya ako, ay pareho pa rin ang pakikitungo niyo sa akin. Wala sanang magbago. Sagot ni Krisa at nagsimula na sa pagtatrabaho. Malapit nang matapos ang office hours kaya bumaba na si Brian sa opisina. Susunduin si Krisa na nasa cafeteria. Halos ang mga empleyado naman na naabutan doon ay hindi magkamalay sa pagyuko at pagbati sa boss na minsan lang lumabas ng opisina nito. Nandyan si Sir sa labas, Krisa. Naku at sinusundo ka yata. Napakapogi pa naman. Kinikilig na saad ng head. Naikunot ni Krisa ang noo at nag-ayos na ng mga gamit. Itinali ang buhok at lumabas. Naroon nga si Brian, prenting nakaupo habang suot ang white long sleeve na polo. Hindi aware na ang mga empleyado ay hindi komportableng naroon ang amo. Hindi na ito pinansin ni Krisa at tumakad na palabas ng kumpanya. Parang aso namang sumunod si Brian. Ang mga empleyado ay nanonood at halos malaglag ang panga sa pagkumpirma na may namamagitan nga sa dalawa. Tuloy-tuloy ang naging lakad ni Krisa. Malapit na siya sa labas at papalubog na rin ang araw. Krisa, wait. Sigaw ni Brian. Hindi lumingon si Krisa o tinapunan man lang ito ng tingin. Tinakbo ni Brian ang distansya at binuhat ang asawa. Nagulat at napatili naman si Krisa sa ginawa nito na naging agaw pansin sa gwardya at mga empleyado. You're so stubborn. Tinatawag kong pangalan mo, pero hindi ka man lang lumingon. Inis na sabi ni Brian. Walang kahirap-hirap na binuhat si Krisa. Hibang ka ba? Ibaba mo ako! Buwas ka ng kumpanya at ano na lang ang sasabihin ng mga tao na nakikita nilang ganito tayo? Pagrereklamo ni Krisa at naglumikot upang ibaba na siya. Mas lalo lang humigpit ang pagbuhat ni Brian at pumalatak. Huwag ka nang makulit, Krisa. Asawa kita at kailangan mo makinig sa akin. Aayusin natin ang relasyon na ito sa ayaw at sa gusto mo.
Pinal na saad ni Brian at binuksan ang kotse. Iniupo doon si Criza at inayos ang seatbelt. Bababa ako. Wala tayong dapat pang pag-usapan. Hiwalay na tayo noong iniwan mo ako. Mas pipiliin ko pang mag-jeep kasama kasama ka sa kotse na to. Asik ni Criza. Magulo na ang buhok at namumula ang muka dahil sa hiya, inis at itinatagong masayang nararamdaman ng puso. Pwes, sa akin, asawa pa rin kita at kailanman hindi tayo naghiwalay. Saad ni Brian at minaniobra na ang sasakyan. Ewan ko sa'yo, baliw ka. Dapat hindi ako nagpakasal sa'yo. Inis na sigaw ni Criza dahil hindi na makakababa sa kotse. Take those words back, Criza. You don't want to be mad. Ikaw pagalit? Totoo naman. Dapat hindi ako nagpakasal sa'yo. Sinungaling. Hindi sumagot si Brian, ngunit ramdam ni Criza na inis na nga ito. Pareho ang ekspresyon ng mga mata nito sa tuwing nagsiselos sa anak ni Mayor. San mo ko dadalhin? Nagtataka si Criza na iba ang daan na tinatahak nito. Jack naman na naghihintay na sa kanya si Kim. Mag-uusap tayo. I'll bring you to my house. Sad nito at lumiko sa isang malaking gate kung saan sunod-sunod ang mga tahanang malalaki at magaganda. Nanahimik na lang si Criza para matapos na agad ang lahat. Totoong naiinis si Brian sa mga salitang binitawan ni Criza, ngunit hindi dapat siya pangunahan ng inis dahil siya rin naman talaga ang may kasalanan. Pumasok sila sa malaking tahanan at naupo sa sofa. Please, Criza. Listen to me. Kahit ngayon lang. Pagsusumamo ni Brian at bumuntong hininga muna si Criza at tumango. Sige, sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Tumango-tango si Brian. Binasa ang labi gamit ang dila at pinasadahan ng kamay ang buhok. Kinakabahan siya. Kay Criza niya lang ito nararamdaman dahil kahit pa humarap sa maraming tao ay hindi nawawala ang kalmante niyang nararamdaman. It's like this. Nung nakita mo akong sugatan, ay hindi totoong naligaw lang ako. O kung ano man ang kasinungalingan na nasabi ko noon. Ang totoo ay may mga taong gustong pumatay sa akin. Mga kalaban sa kumpanya. At muntik na nilang matapos ang buhay ko nung gabing yun. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Pati na rin sa mga tao sa baryo. Hindi ko alam kung bakit inalagaan mo ako when you will get nothing from me. Doon ko naisip na may mabuti kang puso and I can help but to fall in love with you. Naramdaman kong tunay akong minamahal mo nung wala akong pera pero pinili mo pa rin ako. Kung ikukumpara ako sa anak ng mayero sa baryo, ay mas mabibigyan ka niya ng magandang buhay, malayo sa gulo. You stayed and I am thanking God because you did. Mahal kita, Criza. Mahal na mahal. Kaya sana, alam mong kailanman, hindi naging madali yung pag-alis ko. Malumanay na saad ni Brian. Nakatingin sa mga mata ni Criza na ngayon ay may nagbabadya ng luha na pumatak. Mahal mo pala ako eh. Bakit mo ko iniwan? Hindi mo ba alam? Ilang beses ko nang tinanong sarili ko kung anong mali sa akin. Kung saan ako nagkulang. Kung anong naging kasalanan ko sa'yo. Napakaayos natin noong gabi bago ka umalis. Kaya hindi ko alam kung paano kang nawala ng parang bula. Wala nang paramdam na hindi ka man lang naawa. Na baka nangungulila na ako sa'yo. Na baka nahihirapan na ako na asawa mo. May hinanakit na saad ni Criza. Patuloy na ang buhos ng luha. Ang matagal nang kinikimkim na mga salita ay inilabas na sa asawa. I'm sorry. Patawarin mo ako, Criza. Lahat gagawin ko. Patawarin mo lang ako. Hindi ko ginusto umalis, pero napilitan ako. Nalaman ng mga kalaban ang kinaroroonan ko. Nakakita ako ng mga lalaking nakaitim sa labas ng tahanan natin. Minsan ay nasa labas rin sila sa tuwing magkasama tayo. Alam kong idadamay ka nila, kaya pinili ko na lang ang umalis. Sasaktan ka nila. At yun, ang pinakaayoko mangyari. Ani Brian habang yakap ang baba. Bakit hindi mo sinabi? Maintindihan ko naman. Sana man lang hindi mo ko iniwan sa ere sa loob ng 4 na taon. Sagot ni Criza na humihikbi.
Natakot lang ako na baka kapag nalaman mo, hindi mo na ako mapapatawad. Patong-patong ang mga kasinungalingang nasabi ko simula sa pagkatao at trabaho ko. Ayoko magalit ka sa akin. Hindi ko kaya. Patuloy silang magkayakap at nang kumalma ang isa't isa ay bumitaw na sa pagkakayakap si Kriza. Karapatan mong malaman. Kaya siguro ay dapat ko nang sabihin. Noong gabi bago ka umalis ay may nangyari sa atin. Hindi ako dinatnan at naisip kong baka buntis ako. Panimula ni Kriza. Hindi makapaniwalang tinignan siya ni Brian. Nagkaroon ito ng konklusyon sa isip. Bumibilis ang tibok ng puso. Sumubok ako ng pregnancy test. Hindi nga ako nagkamali. Buntis ako. Napakasaya ko. Umaasa ba akong babalik ka? At paniguradong masisiyahan ka rin sa balitang yon. Pero wala. Lumaki ang tiyan ko. Naglihi. Naging emosyonal ako. Pero wala akong kasama. Wala akong asawa sa tabi ko. Kumikirot ang dibdib sa tuwing naaalala ang mga panahong iyon. Hindi na malaya ni Brian ang pagtulo ng luha. Hindi niya mapatawad ang sarili sa nagawa. Lumaki na siya, Brian. Babae ang anak natin. Kim ang pangalan niya. 4 na taong gulang. Kamukhang kamukha mo. Sabi ko nga, baka ganoon kita labis kamahal dahil sa'yo nagmana ang lahat. Brian, minsan nagtatanong siya sa akin kung bakit wala siyang papa, pero wala akong maisagot. Hindi ko alam kung nasan ka. Hindi ko alam kung patay ka na ba o tuluyan mo lang talaga kaming iniwan. Nababasag ang boses ni Kriza habang nagkukwento. Mahigpit ang yakap sa kanya ni Brian. Gumagalaw ang balikat ng lalaki dahil sa pag-iyak. Kriza, I'm sorry. I'm sorry. I didn't know. Please, forgive me. Please, let me meet her. I want to see our daughter. Patawad kung wala ako nung kailangan mo ng asawa. Nung kailangan mo ng masasandalan. Nandun dapat ako. Simula nung nalaman mong buntis ka. Nung nanganak ka. Nung naglilihi ka. Please, Krisa. Let me have a second chance. I will do it right. Pagsusumamo ni Brian at lumuhod na sa harap ni Kriza. Nagpahid ng luha si Kriza at pinantayan ang asawa. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Napatawad ka na ng puso ko. Alam kong mabuti ka at may dahilan ng pag-alis mo. Pinapatawad na kita pero hindi ko alam sa anak natin. Bata pa siya pero malalim na siyang mag-isip. Mainis siya sa papa niya kaya sinasabi kong mabuti kang tao. Paliwanag ni Kriza sa asawa at inakay itong tumayo. I deserve that. Naiintindihan ko ang galit niya sa akin. Galitin ako sa sarili ko. Pero gagawin ko ang lahat. Mapatawad niya lang ako. Please, Kriza. Let me see her. Kahit ngayong gabi lang. Nagmamakaawa ang mga mata. Sumama ka sa akin. Siguro tulog na siya ngayon kaya hindi na natin gigisingin. Bukas, ipapakilala kita sa kanya. Saad ni Kriza at tumangutango naman na parang bata si Brian. Tahimik ang naging biyahe patungo sa apartment ni Kriza. Mabilis ang tibok ng puso ni Brian. Malakas ang antisipasyon na makita ang anak. Nabubuo ang pawis sa noo kahit na aircon ang kotse. Napansin iyon ni Kriza kaya hinawakan niya ang asawa upang kumalma. Huwag kang matakot. Mabait si Kim. Mahilig siya sa chocolate at fried chicken. Ayaw niya sa pipino at mahilig siyang manood ng cartoons. Malambing siya tulad mo pero mainipin. Ayaw niya sa lahat ng pinaghihintay. Paliwanag ni Kriza sa asawa. Tumango si Brian at napangiti. Sa akin nga siya nagmana. May anak na ako. 4 na taon na pala akong tatay. Patawad, Kriza. Babawi ako. Pangako ko yan sa'yo. Tumigil sila sa apartment at pumunta na sa ikalawang palapag. Kumatok at naroon ang pinsan niya. Ate, tulog na si Kim. Bakit ka pala natagalan? Tanong nito at napatingin kay Brian. Ay, may kasama ka palang pogi. Naku, ate ah. 1 linggo ka palang sa Manila. May natali ka na. Hagigik pa ng pinsan ni Kriza. Mahabang kwento. Bukas na lang.
Salamat pala sa pagbabantay kay Kim ah. Naku, walang anuman ate. Napakabait na bata ni Kim, walang problema. Umiling pa ito habang nagsasalita at tuluyan na ngang umalis. Pumasok sa loob si Brian at Kriza. Tumiretso sa kwarto upang makita ni Brian ang anak. Unang dapo ng mata ni Brian sa batang nasa higaan ay naramdaman na niya ang bilis ng tibok ng puso. Naroon ang anak niya, mahimbing na natutulog. Katulad na katulad niya ang mukha nito, maging sa buhok. Ang hugis ng dibdib pati na rin ang ilong. Makapal rin ang kilay at pilik mata nito. Hindi makapaniwala si Brian sa kanyang nakikita. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Patawarin mo si Papa. Babawi ako sa'yo, anak. Bigyan mo ng pagkakataon si Papa. Please. Mahinang usal ni Brian at ipinikit ang mata. Ilang sandali pa silang naroon bago lumabas ng kwarto. May ispa na kwarto doon. Malamok sa sala kaya doon ka na lang din matulog. Ayos lang ba sa'yo? May anak na tayo, Brian. Ano pang naiisip mo na hindi ayos? Natatawang saad ni Kriza. Magaan namang napangiti si Brian. Masaya siyang nakikitang tumatawa si Kriza. Sige, pwede rin bang yumakap? Miss na miss ko ng misis ko. Dagdag pa nito at yumakap kay Kriza. Pwede rin humalik. Pili ang saad ni Kriza at napatawa naman si Brian. Tinitigan ang mukha ng asawa at dinampian ng halik ang tungki ng ilong nito sa pisngi, sa noo, sa mata at sa labi. Akala ko ba, miss mo ko? Bakit ganyan lang ang halik mo? Nangahamong saad ni Kriza na hindi na nagpatumpik pa si Brian at sinimulan ng halikan ang asawa. Malalim at halata ang pananabik sa asawa. Ito ang matagal nilang hinihintay. Kaya naman ngayon ay hindi na pinalagpas pa ang pagkakataon. Sa gabing iyon ay muling nagsama ang mag-asawa. Naging mainit ang gabi nilang dalawa dahil kapwa sabik sa isa't isa. Kinabukasan ay maagang nagising si Brian. Nagluto ng almusal para sa mag-ina. Sinigurado niyang presentable siya ngayon na haharap sa anak. Ayos lang bang itsura ko? Sa tingin mo ba magugustuhan ako ni Kim? Kabadong saad ni Brian. Natawa at naiiling si Kriza dahil ang boss nila sa kumpanya na tinitingala ng marami ay narito sa maliit na kusina ng apartment. Suot ang pink na apron. Oo, mabuti kang tao. Magugustuhan ka niya. Ngiting saad ni Kriza. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng munting yabag. Tumating na si Kim at pupungas-pungas pa. Mama, sino po yan? Bakit may guide dito sa house? Masungit na saad ng anak. Kim, di ba nagtatanong ka sa akin kung nasan si papa mo? Eto na siya. Siyang papa mo. Asawa siya ni mama. Paliwanag ni Kriza sa anak na ngayon ay napatingin kay Brian. Ikaw po si Papa? Tanong ng bata at napahawak sa buhok. Pareho tayo ng hair. Ikaw nga siguro Papa ko. Tumangu-tangu pa ang bata na parang may napagtanto. Lumapit si Brian sa anak at pinantayan ang tangkad nito. I am your dad. My name is Brian. Sorry kung matagal na nawala si Papa ha. Sad ni Brian at niyakap ang anak. Ayos lang. Basta, wag mo pinapayak si Mama dahil magagalit ako sa'yo. I hate the people who makes Mama cry. Bantang saad ng anak at sumimangot. I will never make your mama cry. I love her so much. Sad ni Brian at inipit ang takas ng buhok sa gilid ng tenga nito. I love Mama too. We love Mama. Nakangiting saad ni Kim at napahawak sa tiyan nito. I'm hungry na, Papa. Nagluto si Papa ng almusal. Here. Sabi ni Mama, you love fried chicken. Masiglang saad ni Brian at maliksing sinandukan ang anak ng makakain. Masaya naman itong pinapanood ni Kriza. Masaya siyang buo na silang pamilya ngayon. Ito ang unang beses na nagkakilala ang dalawa at sabay-sabay silang kumakain. Ano pong trabaho mo? May manliligaw kasi si Mama. Si anak ng mayor po. Paano kapag kinuha ni mayor si Mama? May utang pa naman kami, Papa.
Malungkot na imporma ng anak sa ama nito. Napailing na lang si Krisa sa kadaldalan ng anak. Bakas naman sa mukha ni Brian ang pagtataka. What happened, Kriza? Anong utang? Anong maniligaw? Na-ospital si Kim, kaya wala akong ibang choice kundi umutang kay Mayor. Malaking halaga at kailangan kong mabayaran sa loob ng 5 buwan. Kung hindi, kapag napatunayan na hindi nga epektibo ang kasal nating dalawa, gusto ni Mayor na tanggapin ko ng anak niya. Nag-init naman ang dugo ni Brian. What? Magkanong utang? I'll double the payment. At hindi rin posible na hindi epektibo ang kasal. Siguradong naiproseso ang mga papel. I won't let them have you, Kriza. No way. Sagot ni Brian at tumingin sa anak. Si Papa na bahala. Babayaran ni Papa ang utang. We will still have Mama, okay? Pag-aalo ni Brian sa anak. Paano, Papa? Marami ba ikaw pera? Si Mama need mag-work para magbayad. Dapat hindi na lang ako nag-bike with debt para hindi na ako na-aksidente. Lagi tuloy pagod si Mama. Kim, responsibilidad ito ni Mama, okay? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Palagi ikaw love ni Mama. Sagot ni Kriza. Tumango ang anak at ngumiti. Patuloy sa pagsawsaw sa ketchup ng pritong manok. Natapos na silang kumain. Nanonood ng telebisyon ang anak. Naalala naman ni Kriza ang taong palaging nagpapadala sa kanya ng grocery. Brian, ikaw bang nagpapadala sa amin ng grocery buwan-buwan? Napansin ko lang na nangyari yon simula nung nawala ka. Kuryusong tanong ni Kriza. Napatigil sa ginagawa ang asawa niya. Oh, ako nga ang nagpapadala. But I didn't know that we have a kid. Ang inutos ko lang ay padalhan ka lagi buwan-buwan ng grocery. Alam kong mahilig ka magluto at ayokong mahirapan ka sa paghahanap ng mga sangkap. Napatango si Kriza at napuno ng realisasyon sa sarili. Kailan pala tayo babalik sa baryo? Gusto kong personal na magbayad kay Mayor. Magpapasalamat na rin sa naging samahan namin noon. Ani Brian, dahil hindi naman maitatanggi na naging mabuti rin ang Mayor sa kanya noon. Kung kailan ka pwede, kahit anong oras naman pwede ako. Titigil na rin siguro ako sa pagtatrabaho para may bantay dito si Kim. Ayoko namang laging iasa sa pinsan ko. Dagdag pa nito habang nagtutupi ng mga damit at tumango naman si Brian. Next week, uuwi tayo sa baryo. Asikasuhin ko rin ang kasal. Hindi ako papayag na hindi yun epektibo. Asawa kita, Kriza. Desididong saad ni Brian. Siya nga pala, pupunta muna ako sa kumpanya. Pwede ba akong dalhan mo ako ng ulam sa tanghalian? Namiss ko talaga ang luto mo. Naglalamping na ani pa nito. Sus, oo na. Dadalhan kita ng tanghalian. Mamaya rin naman ay magluluto na ako ng ulam. Saad ni Kriza at ngumiti sa asawa. Nilapatan ni Brian ng halik ang noo ng asawa at lumapit na rin sa anak. Kim, papasok muna si Papa ha. Pagbalik ko, marami akong pasalubong sa'yo. Malambing na saad ng lalaki sa anak. Ingat ikaw, Papa. Balik ikaw, ah. Baka matagal na naman ikaw mawawala. Nag-aalalang saad ni Kim. Natatakot ang bata na baka mawala na naman ang ama sa matagal na panahon. Hindi na aalis si Papa. Palagi niyo na akong kasama, okay? We're no family. Si Kim, si Mama, at si Papa. Masayang saad naman ni Brian. Ngumiti ng malaki ang anak at humalik sa pisngi ng ama. Masaya naman si Brian dahil mabait ang anak at hindi naman pala siya mahihirapan na makuha ang loob nito. I'll be back bago mag-6. Bye, love. I love you so much. I love you too. Ingat ikaw. Pupunta ako sa tanghalian. Saad ni Kriza sa asawa. Masaya si Brian na umalis. Matagal na rin sila na hindi nagsasabihan ng I love you sa isa't isa. Pero parang wala pa ring nagbago. Kinikilig pa rin siya sa malambing na boses ng asawa at sa mga ngiti nito. Pagsapit ng tanghali ay naluto na ni Kriza ang ulam. Binantayan muna ng kanyang pinsan si Kim. Pagpasok niya sa kumpanya ay todo yuko naman sa kanya ang guard.
Nalaman na ng mga empleyado na asawa siya ng may-ari ng kumpanya. Kahit ang babae sa front desk ay napatayo ng tuwid nang makita siya. Malaki itong ngumiti sa kanya. Miss, pupunta sana ako sa office ni Brian. Imporma niya sa babae. Ngumiti naman ito ng malaki at umiling. Pwede na po kayong dumiretso, ma'am. No need to inform us po. Masiglang saad nito na nakamuwestra pa ang kamay. Okay, maraming salamat. Sagot ni Griza. You're very much welcome, ma'am. Have a great day. Sagot ng babae. Takot na pumalpak sa harap ng asawa ng boss. Kahit ang mga empleyado ay bumabati sa kanya ng good morning at hindi mapigilan ni Griza ang mailang. Nasa loob ng lunchbox ang tanghalian ni Brian. Ilang sandali ay tumigil na ang elevator. Pumasok siya sa opisina at agad nang umiti si Brian at napaangat ng tingin nang makita siya. Narito na ang tanghalian mo. Huwag kang magpapagutom Paalala niya sa asawa na ngayon ay naguhubad ng coat. Yes po, asawa ko. Pili yung saad nito at mabilis na dumampi ang halik kay Griza. Dalawa silang nagulat at napalingon sa pinto nang bumukas iyon. So, totoo nga, may asawa ka na, Brian? Tanong ng babae. Maganda ito at sikat na modelo. What are you doing here, Monica? And yes, I am married with Griza. What's wrong with you, Brian? Na hindi nga mayaman ng babaeng yan. Tayo dapat dalawa ang may relasyon. The two of us is perfect for each other. Desperadang saad nito. What are you saying, Monica? Walang tayo. Because everything between us is purely business. Kahit kailan, hindi ako nagkagusto sa'yo. What? No way! Everybody wants me. Magugustuhan mo rin ako. Tila hibang nasaad ni Monica. I don't like you, Monica. You should understand and accept that the only girl I love is Griza, my wife. Leave this office or I'll call the security just to drag you out. I hate you. Ikaw probinsyana ka. Pangit. Iiwan ka rin ni Brian. He'll come back to me. Sigaw ng babae. Monica, Mapagbanta na saad ni Brian. security, drag this woman out of my office and never let her enter this building again. Matigas at malamig na saad ni Brian. Never insult my wife, Monica. O ako ang makakalaban mo. Leave this office now. Banta ni Brian at tinuro ang pintuan. Maya-maya ay dumating ang security. Nagpumiglas pa si Monica, ngunit hinila na ito. Niyakap naman ni Brian si Griza. I'm sorry about that. I'll make sure na hindi na siya makakalapit pa sa'yo. Ayos lang. Salamat at pinagtanggol mo ko. Hindi naman ako naapektuhan sa mga sinabi niya. Tumango si Brian at sabay na silang kumain. Siya nga pala, wag mo masyadong bigyan si Kim ng mga luho niya. Gusto ko matuto siya maghintay at paghirapan ng mga bagay-bagay. Ani ni Griza habang nagliligpit. Mahirap yan. You know, I love spoiling my loved ones. Alam ko naman, palagi mo nga akong dinadala sa tiyangge kahit na maliit lang ang kita mo. Pero please, gusto kong matutunan ng anak natin ng disiplina sa bagay, lalo na sa pera. Tumango si Brian at naunawaan ang pinupunto ng asawa. Okay, sabihan mo ako sa tuwing sumasobra na ako. Ngiting saad ni Brian sa asawa. Ikaw ang boss namin. Dagdag pa nito, natawa na lang si Griza at nailing. Ilang linggo ang lumipas, mas naging malapit ang loob ni Kim sa ama. Napuno sila ng masayang alaala. Ngayon ay pabalik sila sa baryo. Masaya ang anak dahil makikita na ulit ang kalarong si Det-Det. Uuwi tayo, Mama. Lalaro kami ni Det-Det. Masayang sambit ng anak. Oo anak, magbabayad na rin tayo kay Mayor. Napatango ang anak at maya-maya ay nakatulog na sa biyahe. Pagdating doon ay nagtitinginan ang marami. Sigurado siya na ang tinitignan ng mga ito ay si Brian na nakasuot ng shades. Halos malaglag ang panga ni Kyla nang makita ang asawa ni Griza. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at lumapit na.
Brian, ikaw na ba yan? Ang tagal mong nawala. Ang tagal kang hinintay nitong si Kriza. I'm sorry on what I did to your friend. Nangako kong babawi ako sa kanya ngayong pagbalik ko. Bigatin ka na. Sabi ko na nga ba't bagay sa'yo ang maging mayaman? Eh ba yung pinapasok na handa? Ang sasarap nun. Sikat yun na catering eh. Hindi na napigilan ni Kyla ang dumaldal. Yes. Naalala ko kasi na hindi pala kami nakapaganda ni Kriza nung kinasal kami. Grabe, ang sweet naman. Ano na pala ang trabaho mo? Big time ka na. Mayari ako ng Lim Corporate. Pasensya na kung nagsinungaling ako sa inyo noon. Lim Corporate? Yung malaking building sa Manila? Ikaw may-ari? Tapos, nagsasaka ka dito at nagtatrabaho kay Mayor noon? Takang-takang si Kyla. Gulat na gulat sa narinig. Yes, kailangan kong ingatan ang pagkatao ko noon at nasa panganib ang buhay ko. I am thankful dahil nakilala ko si Kriza at kinasal kami. Mahal na mahal kong asawa ko. Ngiti ni Brian. Napapaypay na lang sa sarili si Kriza dahil sa mga nalaman. Umalis si Kriza at Brian para magbayad kay Mayor. Si Kyla naman ay pinalaganap na sa buong baryo ang balitang mayaman pala ang napangasawa ni Kriza. Brian Mendez, ang may-ari ng Lim Corporate. Gulat na saad ni Mayor. Yes, and I am here to pay our debt. Thank you, sir, for letting me work here before. There's a threat on my life. That's why I have to hide. Hindi makapaniwala ang Mayor at napakurap-kurap sa mga nalaman. Ayos lang. Buti at nakayanan mo ang mga trabahong probinsya. That's why naisip ko na pamilyar ang itsura mo. I once saw you sa isang business meeting. Imporma ng Mayor. Yes, sir. Thank you again, sir. Here's our payment. Please don't bother my wife anymore. Sad ni Brian at inilapag ang tseke. I won't. Pasensya na rin sa asta ng anak ko. Gustong-gusto niya kasi si Kriza. Ipapaliwanag ko sa kanya na bawal. Tumango-tango pa ang Mayor. Takot na makalaban si Brian dahil siguradong madudurog siya nito. Tahimik na lumabas ang dalawang mag-asawa. Nagkakasiyahan na sa handaan na gawad ni Brian. Lumapit sa kanila si Kim at det-det na kapwa nagbabike. Nangako si Kim na gagalingan sa paaralan dahil nabilhan na ng bike at nangakong iingatan iyon. Nakisalamuha pa rin si Brian sa mga kaibigan noon na lalaki. Nakipagtawanan at nakipag-inuman na rin. Iyon ang gusto ng mga taga-baryo kay Brian. Marunong itong makisama kahit na alta. Grabe nga maglarong tadhana, no? Kapag kayo talagang para sa isa't isa, ay gagawa ng paraan para magkita lang kayo. Saad ni Alona at ngumiti kay Kriza. Oo nga, biruin mo. Nananahimik ako sa probinsya. Tapos biglang dumating si Brian sa buhay ko. Nakala ko magsasaka. Tapos ito, nalaman ko na boss pala ng malaking kumpanya. Natatawa at naiiling na lang si Kriza sa buhay. Masaya kami para sa'yo. Alam kong matagal mo na siyang hinintay at talagang nasaktan ka noong mawala siya sa'yo. Nahirapan ka sa pagbubuntis mo noon. Salamat rin sa pagkakaibigan, Kyla at Alona. Tawagan niyo lang ako kung miss niyo ako o kailangan niyo ng tulong. Ngiti ni Kriza sa dalawang matalik na magkaibigan. Naging masaya at maingay ang baryo. Tawanan at tunog ng videoke. Ilang linggo pa silang nanatili roon upang magbakasyon bago umuwi sa Maynila. Bumili ng bagong bahay si Brian at doon na sila tumira. Wow, Papa! May swimming pool! Namamanghang saad ng anak. Maliligo tayo dyan, mamaya ha? Ngiti ni Brian sa anak. Napapalakbak naman si Kim sa tuwa. Masaya rin si Kriza dahil malawak ang hardin sa labas. Ang lawak ng garden. Excited na akong taniman ng bulaklak. Napansin ko na mahilig kang magtanim sa probinsya. Nakakawala ng pagod ang mga tanim mo na bulaklak. Kaya pinili ko ang may malapat na garden. I love you, Brian. Ikaw ang best husband. I love you too, Kriza. Ikaw lang naman ang laman ng puso ko. Ikaw ang best wife. Pipiliin pa rin kita kahit sa kabilang buhay ko. Hahanapin kita kahit sa probinsya ka pa tumira.
Saad ni Brian at niyakap ang asawa. Dumaan at lumipas ang mga taon. Nag-aral na si Kim ng kindergarten. Noong nag-grade 3 ito ay nasundan na ng kapatid. Pinangalanan nila itong Ella. Labis ang tuwa ni Brian at sinunod ang lahat ng pinaglilihi ni Kriza kahit na mahirap hanapin ang mga iyon. Napuno ng tawanan ang tahanan. Minsan ay may mga maliliit na pag-aaway, ngunit mabilis rin namang nagbabati at inuunawa ang isa't isa. Alam nilang dalawa na mas matimbang ang kanilang pagmamahal